Magandang araw po mga kabayan. Welcome once again sa Buhay Pinoy sa Abroad. Siguro marami sa inyo ang para dun sa mga wala pa sa United States, marami siguro sa inyo ang curious. Iisa lang ba o maraming klase ng visas na pwedeng ibigay na pwedeng i-grant ng Amerika? Actually maraming. May various visas na may grant ng American government ng Homeland Security sa papasok ng Amerika. Pero most common kung ang interest mo na pumasok sa Amerika ay magtrabaho. May two common visas. Ang isa yung tinatawag na J visa at saka H visa. So J1 or H1B visa. Yung J1 and H1B visas, they are both non-immigrant visas. In other words, pag binigyan ka ng US Consul ng isa sa ganitong klase ng visa, non-immigrant ito. In other words, it's not directly leading or automatically leading to becoming a permanent resident of the United States. However, it allows you to work in the United States. So, is a working visa ito. May pagkakaiba yung dalawa, yung J1 at saka H1B visa. Yung J1 visa is a non-immigrant visa that allows individuals to participate in exchange visitor programs. Ang tawag sa atin kapag meron tayong J visa ay cultural ambassadors. Galing sa Pilipinas, pupunta sa United States, magtatrabaho dito, i-gather, i-collect yung mga best practices na matututunan dito sa Amerika, pero babalik ka rin sa home country mo para magsilbi at i-apply yung best practices mo. So these programs are designed to promote cultural exchange and understanding between the United States and other countries. There are many different types of J1 exchange programs. May student exchange. So kapag nagrantan ka ng opportunity na mag-aral sa United States. For example, fellow ka ng isang university o kaya Fulbright scholar ka o kung anumang pangalan ng mga scholarship grant na naibigay sa iyo, ang i-grant sa iyo ay J1. Okay, pwede rin na work. Pero yung work may limitasyon 'yon. Pwede rin na travel visa, travel program visa ang J1. In other words, papasok ka sa United States, mag-aaral ka lang, magta-travel, pero i-apply mo yung natutunan mo sa travel program mo sa home country. O pwede rin cultural exchange program. Aaralin mo yung mga best practices dito. For example, isa kang agricultural engineer sa Pilipinas, ipapadala ka sa United States para mag-aral ng mga makabago na technology tungkol sa agriculture. So, J1 din ang ibibigay sa iyo na visa. Ngayon, yung H1B visa is a non-immigrant visa that allows individuals to work in the United States in a specialty occupation. And it requires a bachelor's degree or higher. For example, teachers, those that require theoretical and practical application of body of highly specialized knowledge in a field of human endeavor. Teaching, for example, magtuturo ka ng special education, magtuturo ka ng science, magtuturo ka ng math, magtuturo ka ng ano pa ba ang mga reading. Yun. Kasi bahagi yun ang tinatawag ng national shortage. Yung iba, halimbawa, ang tanong, MAPE graduate ako. Pwede kaya ako sa Amerika? Oo naman, for as long as may need talaga, may well-defined need ang school district na
mag-grant sa iyo ng working contract sa kahit anong specialization. Pwede kang pumasok. Pwede kang music teacher, PE teacher, pwede kang kahit ano. So in terms of employment, J1 visa holders can only work for the sponsoring organization that is listed on their visa. Kinuha ka ng isang university para mag-aral as a technology consultant. Pwede ka nilang i-hire at the same time. This means that you cannot change jobs or employers without first obtaining permission from the government. Kung sino ang nag-sponsor sa'yo, siya lang ang pwedeng mag-employ sa'yo. Hindi rin mandatory na i-employ ka nila. So kung kinuha ka nila as, for example, international student, hindi mandatory na i-hire ka nila as graduate assistant or something like that. So in terms of duration, yung maximum duration of stay for a J1 visa holder varies depending on the program. So for example, student exchange program participants are typically allowed to stay in the United States for up to 12 months, isang taon. While work and travel program participants are typically allowed to stay up to 4 months. The maximum duration of stay for an H-1B visa holder is 6 years. Babalikan natin. J-1, very limited ang stay. Terminal ang stay. Pagkatapos ng contract mo, tapos na. Ang J-1, sa pagkakaalam ko, may nagagrantan sila ng up to 3 years, minimum of 3 years, and up to a maximum of 6 years. In other words, nang natapos yung contract nila after 3 years, binigyan sila ng extension of another 3 years. Okay lang yun sa J1. As long as ang determination na galing sa consul, okay lang yun. Meron silang mga preset procedures siguro na sinusunod. Wala tayong control doon. Sa H-1B visa, 6 years din ang maximum duration. So pwede kang grantan. When I came here for the first time, ang binigay sa akin ng consul 2 years lang, 2 years. And then when I applied for renewal of my H-1B visa, binigyan ako ng 3 years. Luckily, hindi na ako nakapag-renew after that kasi ipasa na yung tawag nito, yung aking permanent residency application for approval. Dual intent. So, may tinatawag tayong dual intent. Dual intent means that an individual can have the intention of immigrating to the United States while they are in the United States on a non-immigrant visa. Tayo yun. Ako ang classic example doon. Nang pumasok ako as a teacher sa United States, I was carrying an H-1B visa, which is work permit. But at the same time, in my mind, mag-a-apply ako as permanent resident as an immigrant to the United States. Kung H-1B ka, pwede yun. Pwede kang mangarap. For as long as may sponsoring agency ka. Halimbawa, teacher, meron kang sponsoring school district. Halimbawa, nurse, meron kang hospital or health system or health network, kung ano man ang tawag nyo doon, na willing na i-sponsor ang permanent residence mo. J1 visa holders, however, are not allowed to have dual intent. So, lilinawin natin to, kapag ang hawak mo ay J1 visa, walang workaround sa permanent residence.
kailangan mong maghanap ng ibang paraan, ng ibang way, para makapasok ka doon sa pangarap mong permanent residency sa United States. So, ano kasi ang meaning, ang wider meaning ng J1? Ang J1 kasi, they must return to their home country after completing their J1 program. Kagaya ng nasabi ko, kani-kanina lang, cultural exchange ambassadors ang J1 visa holders. Kailangan nilang bumalik sa home country para i-apply yung kanilang mga nakuhang skills o mga strategies at best practices sa United States. H1B visa holders are allowed to have dual intent. This means that they can apply for a green card while they are in the United States on an H1B visa. Siguro may iba pa kayong naiisip, kagaya ng pwede ba na instead of completing my J1 visa, maghanap ako ng workaround, like for example, magkaroon ako ng relationship with a foreigner. I mean with a local resident. Possible siguro 'yun. And marami na akong naririnig na ganyan ang nangyari, na yung kanilang relationship nag-lead sa pagkakaroon ng greater opportunity para magstay sa United States. Alright, so some J1 visa holders who participate in certain exchange program may be subject to 2-year home residency requirement. Anong gusto sabihin nito? Pagkatapos ng J1 visa contract mo sa US, balik ka sa home country, may lock-in period ka dyan na 2 taon. This means that they must return to their home country for at least 2 years after completing their J1 visa. The 2-year home residency requirement is designed to promote the cultural exchange goals of the J1 visa program. So nakita nyo na kapag J1 ka, cultural ambassador ka, ibuhos mo sa bayan ang lahat ng mga nalaman mo. H1B visa holders are not subject to a 2-year home residency requirement. So linawin din natin yon, kapag H1B visa holder ka, hindi na kailangang mag-exit at mag-re-entry para ma-renew ang H1 mo. Hindi yon part ng requirements ng H1B visa. In terms of cost, pareho lang ba o mas mahal ang application ng isa kaysa sa isa? The cost of applying for J1 visa is a little bit lower. Typically, it's a little bit lower than H1B visa. This is because the J1B visa application process is simpler. Papasok ka with an understanding na babalik ka sa home country mo. Pero ang H1B, may intention ka na mag-establish ng bagong buhay sa United States. So other considerations, in addition to the above, there are other few factors to consider when choosing between J1 and H1. Kung meron din lang tayong opportunity na pumili, J1 o H1B ba ang pipiliin ko? Ito na yung mga iba pang considerations. Yung personal goals and circumstances mo. Tingnan mong mabuti, ano ba ang pangarap mo talaga? Ano ba ang gusto mong maging pagdating ng panahon? Magstay sa United States o matikman lang ang buhay sa US tapos balik na? Another one is the likelihood of being approved for visa. So, kung may certain requirements din kasi ang visa application, ang green card application din. Halimbawa, kung bachelor's degree holder ka, medyo may edge ka na ma-approve for a permanent residence. Siguro kung semi-skilled worker ka, kailangan mong patunayan sa Amerika na
ano talaga, magiging asset ka talaga nila. Pero kung ang trabaho mo ay, for example, crew ng McDonald's o Five Guys o Starbucks dito, ganito kasi ang premise nun. For as long as ang isang trabaho ay kaya rin ng isang Amerikano, there's no need for an international manpower. So, kailangan stronger ang dala mong qualification para mag-grantan ka ng permanent residence. In other words, pagdating sa H-1B visa din, kailangan mong masatisfy yung requirements na yun. If you're considering applying for J-1 or H-1B visa, it's important to speak with an immigration attorney. So, wag nating basahin lang, sasabihin nila, punta ka lang sa site ng Department of Homeland Security, mababasa mo dun ang detalye. Wag niyo pong kakamayin yun kasi may mga legal considerations na kailangan nating tingnan. Ang isa pang pitfall na gusto kong sabihin din ay huwag tayong padalos-dalos na sasabihin mo, uy, may kilala ako na bridge, may middleman o may recruitment agent na pwedeng mag-process ng papel ko. Medyo aralin niyo pong mabuti kung may mataas ba yung reputasyon ng recruitment agency mo. Dahil baka fly by night yan, masasayang ang pera mo, di ba? So, malaking bagay din yun. Kailangan natin ng research, kailangan natin ng due diligence, sa application process kailangan natin ng pera. And I mean maraming pera dahil ang pag-apply ng contract abroad, hindi madali. Sa mga Asian countries, for example, pupunta ka ng Brunei, pupunta ka ng Abu Dhabi, ng Saudi Arabia, o ng kung ano pa mga karamihang Asian countries. Kung skilled worker ka, meron kang training, may certificate ka as chef, for example, or welder, or mason, or kung anumang construction specialty mo, medyo mabilis lang yon, konti lang ang perang kailangan, may mga highly established bridges talaga, may mga recruitment agencies talaga na Pero kung papasok ka sa North America, notably United States or Canada, medyo mas komplikado yung proseso. Mas maraming pagdadaanan, mas malaking pera ang kailangan. Ayun, so sana na-excite kayo na pag-aralan pa ang pagkakaiba ng J1 and H1B visa. So siguro sasabihin nyo, kung ikaw ang pagpipiliin, ano ang pipiliin mo, J1 o H1B? To be frank with you, ako, H1B talaga ang gusto ko. H1B kasi wala na akong workaround towards may direct intent ako na mag-migrate sa United States, magkaroon ng magandang buhay sa US. So, H1B ang pipiliin ko. Bakit ko pipiliin ang J1B kung ang long-term goal ko magstay sa Amerika. Ang J1B is, once again, it's cultural exchange. Kung temporary lang ang need mo, okay din lang naman yon. Kung for example, pinadala ka ng well-established company at babalik ka sa kanila para mag-serve, maganda pa rin ang klase ng buhay mo, why not? I mean, J1 is a taste of a life in another country. So, okay lang yon. Pero pagdating mo sa Pilipinas, meron ka pa rin magandang trabaho, maganda pa rin ang buhay mo. May mga iba kasi sa atin, isa na ako doon na hindi masyadong mapalad pagdating sa trabaho sa Pilipinas. Hindi naman kalakihan talaga ang sweldo ng maging isang teacher sa Pilipinas. Kaya kailangan ko nag-research ako ng husto para makahanap talaga ng way na makapasok sa United States. So sana po nag-enjoy kayo. Kung may kailangan kayong i-clarify, balik-balikan nyo lang itong
itong video natin na to. Ang details nakalagay din sa baba. Ilalagay ko ang mga links na pwede nating bisitahin para mas meron pa kayong maraming details na mapuntahan at mabasa tungkol sa acquire ng work permit sa United States. Magandang umaga po, magandang hapon o magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Thank you for watching Buhay Pinoy sa Abroad.